May bagong paalala ang Pi Network na muling gumulantang sa buong Pi community. Matapos po ang mahabang panahon ng katahimikan ay muling narinig natin ang tinig ng Pi Core team na tila may pinaghahandaang malaki. Kaya naman ang tanong ng marami ay may malaki bang update na paparating kay Pi Network? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong mainnet reminder ni Pi Network. Bibigyan natin ito ng mas malalim na kahulugan at aalamin natin kung ito na nga ba ang senyales ng matagal na hinihintay ng mga pioneers. Ito po yung pagsabog ng mainnet launch o kaya ay ang paglista or pagkakalista ni PiCoin sa mga top crypto exchanges. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayon mismo sa pinakahuling post ng Pi Core team sa X or dating Twitter ay pinaalalahanan po nila ang lahat ng pioneers na hindi pa rin nakakapag-migrate sa mainnet. Particular po nilang binanggit ang Step 3 sa kanilang mainnet checklist. Ito po ay yung pagsasaayos ng two-factor authentication code or yung 2FA ng kanilang Pi wallet. Ang hakbang na ito ay napakahalaga dahil ito ay isang pangunahing requirement para sa mainnet migration. Ibig sabihin ay kung hindi pa naka 2FA ang iyong wallet ay hindi ka pa rin makakapasok sa tunay na mainnet kung saan ay umiikot ang totoong halaga ni PiCoin. Ngayon ay bakit po ito importante sa buong ecosystem ni Pi Network? Kung iisipin po natin, ay tila simpleng paalala lamang ito. Pero kung susuriin natin ay tila may mas malalim po itong ibig sabihin. Kapag ang isang project tulad po ni Pi ay muling nagpapadala ng ganitong paalala sa buong community, ibig sabihin ay mayroong pinaghahandaang mas malaking hakbang. Isa na po dyan ang posibilidad ng malawakang mainnet onboarding o ang pagsasabay-sabay ng migration ng milyong-milyong users na bahagi ng Pi Network. Kailangan din itong gawin para matiyak ang security ng bawat wallet. Sa panahon ngayon kung saan laganap ang phishing at saka crypto scams, ang pagkakaroon po ng 2FA ay dagdag proteksyon laban sa mga nagnanais magnakaw ng digital assets. May posibilidad ba na may paparating na malaking update si Pi Network? Dahil sa update na ito ay marami sa mga community members ang nagsimulang magtanong. May malaking update nga ba na paparating? Isa sa mga active member ng Pi community na si Woody Lightyear ay nagtanong mismo sa X kung may malaki bang update na nalalapit. Samantalang isa pang pioneer na si Notorious ay nagbigay naman ng babala na tila may malaking bagay na paparating. Sa mga nakaraang buwan ay may mga usap-usapan na inaasahang makakamit ni Pi ang listing sa mga top tier exchanges tulad po ni Binance at saka OKX. Sa pinakahuling update, si Pi Wallet, sa pinakahuling update po ng Pi Wallet ay may nakita ang mga users na Binance Connect at saka Binance P2P integration. Na-content po natin yan, yung tungkol dito sa mga nakalipas na video. At ito po ay tila sinyales na may ugnayan na itong si Pi sa mga kilalang exchanges. Ngayon ay saan na nga ba available si PiCoin sa ngayon? Sa kabila ng kawalan po ng full public listing ay nagsimula na pong lumitaw o lumabas si PiCoin sa ilang mga kilalang exchanges. At isa na po dito ang Swap Phone, isa pong US regulated exchange na opisyal na pong naglista kay PiCoin. Maliban dito ay available na rin itong si Pi dito kay Mexi, OKX, Gate.io, Lbank at saka iba pa. Bagamat ang karamihan po sa mga listing na ito ay hindi pa direktang kinukumpirma ng Pi Core team,
Ang presence po ni Pi sa mga platform na ito ay nagbibigay ng matibay na palatandaan na papalapit na po talaga tayo sa mas malawakang adoption. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng team ukol sa mga issue ng security sa Pi Wallet. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng community ang ilang issue ng security. Ayon po sa influencer na si Dr. Altcoin, may mga ulat ng compromised wallets at nanakaw na passphrases. Kaya naman sinabi niya na magdagdag pa ng panibagong layer ng protection tulad ng multi-factor authentication or MFA. Ayon po kay Dr. Altcoin ay hindi sapat na passphrase lang ang panangga. Kapag ito ay nakuha ng ibang tao, madali po nilang ma-access ang wallet ng user. Kaya mas makakabuti raw kung pagkatapos ilagay ang passphrase ay kailangan pa rin ng fingerprint o biometric verification. Kung ito po ay maipatupad, ay magiging mas ligtas po ang buong system ng Pi Network, lalo na ngayong papunta na ito sa full mainnet launch. Yan, kumustahin naman natin ang presyo ni PiCoin sa market. Sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy pa rin ang paggalaw ni PiCoin sa market. Ayon po sa datos mula sa CoinMarketCap ay tumaas po ng 2% ang presyo ni PiCoin sa nakaraang 24 hours. Sa ngayon ay nasa 0.44 ang presyo nito. Tumaas din ito sa nakaraang 7 araw or last 7 days, pero patuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban sa resistance level na 0.50. Bagamat hindi pa rin ito maituturing na explosive growth, ang patuloy na upward movement ay nagpapakita ng positibong sentiment ng market para kay Pi. Ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, partikular sa mga kasali kay Pi Network, ay mahalaga po ang ganitong development. Una sa lahat ay kailangan po nating tiyakin na kompleto ang ating mainnet checklist, lalo na ang ating two-factor authentication. Ito ay para kapag dumating ang full mainnet launch o official listing sa mga major exchanges ay hindi tayo maiwan sa testnet. Ang ganitong sinyales mula sa team ay nagsasabing dapat na tayong maging handa sa susunod na kabanata ng Pi Network. Sa mga nag-aabang po ng kita sa kanilang PiCoin holdings, ay malinaw na unti-unting binubuksan ni Pi ang kanyang pinto sa tunay na market. Habang hindi pa ito lubusang open, ay ito na ang tamang panahon para ayusin ang ating wallets at maghanda sa paparating na pagsabog. At bilang panghuli, sa tingin ko ay ito na ang isa sa mga huling paalala ni PiCore team bago ang isang malaking hakbang. Hindi na ito simpleng technical update lamang, kundi sinyales ng unti-unting pagbubukas ng project sa publiko. Kung seryoso po ang team sa mass adoption, ay kailangan po nilang magpatuloy sa transparency, security at maging consistent sa roadmap. Pero sa ngayon ay mukhang nasa tamang direksyon ang Pi Network. Ang mahalaga ay patuloy po tayong maging alerto, sumunod sa mga tamang proseso at huwag po tayong basta-basta magtiwala sa mga third-party platforms na hindi kinikilala ng opisyal na team. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.